Tutulungan mo ba ako? Noong 1989, nayanig ng 8.2 magnitude na lindol ang bansang Armenia na pumatay sa mahigit 30,000 katao sa loob lamang ng 4 na minuto. Sa gitna ng lubos na pagkawasak at kaguluhan, iniwang ligtas ng isang ama ang kanyang asawa sa bahay nila at nagmadaling pumunta sa paaralan kung saan naroroon ang kanyang anak. Sa kanyang pagdating sa paaralan, ay bumungad sa kanya ang dating mataas na gusali ay kasing flat na ngayon ng isang pancake. Pagkatapos ng trauma sa unang pagkabigla, naalala niya ang pangako niya sa kanyang anak na kahit ano pa man ang mangyari, lagi akong nandyan para sa iyo. At nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Habang tinitingnan niya ang tambak mula sa mga gusali ng paaralan, ay mukhang wala ng pag-asa. Ngunit patuloy niyang naaalala ang kanyang pangako sa kanyang anak. Nagsimula siyang mag-concentrate kung saan niya inihatid ang kanyang anak sa klase sa paaralan tuwing umaga. Sa kanyang pagkakaalala ay nasa likuran ang silid-aralan ng kanyang anak sa kanang sulok ng gusali. Sumugod siya doon at nagsimulang hukayin ang mga durog na bato. Habang siya ay naghuhukay, dumating ang ibang naghahagulgol na mga magulang habang nakahawak sa kanilang mga dibdib at isinisigaw ang mga pangalan ng kanilang mga anak. Sinubukan ng ibang mga magulang na hilahin siya mula sa kung saan siya naghuhukay at sinabing, "Huli na! Patay na sila! Wala kang maitutulong! Umuwi ka na! Halika! Harapin mo ang realidad! Wala ka nang magagawa! Pinapalala mo lang ang sitwasyon!" Sa bawat magulang ay tumugon siya ng isang linya, "Tutulungan mo ba ako ngayon?" At pagkatapos ay itinuloy niya ang paghuhukay para sa kanyang anak. Ang pinuno ng bumbero ay dumating at sinubukang hilahin siya papalayo sa paghuhukay dahil siya ay nasa panganib. Malapit nang magkasunog at may mga pagsabog na nagaganap sa lahat ng dako ng paaralan. Sinabi ng bumbero na sila na ang bahala at pinapauwi na ang ama. Ang mapagmahal at nagmamalasakit na ama ay nagtanong, "Tutulungan mo ba ako ngayon?" Dumating ang pulis at sinabing, "Galit ka lang at balisa. Pero ito ay tapos na. Nilalagay mo sa panganib ang iba. Umuwi ka na. Kami na ang bahala." Sumagot ulit ang ama, "Tutulungan mo ba ako ngayon?" Walang tumulong sa kanya, kaya buong tapang siyang nagpatuloy mag-isa dahil kailangan niyang malaman sa kung buhay pa ba o patay na ang kanyang anak. Naghukay siya ng 8 oras, 12 na oras, 24 na oras, 36 na oras. Sa ika-38 oras, hinila niya ang isang malaking bato at narinig ang boses ng kanyang anak. Agad niyang isinigaw ang pangalan ng kanyang anak, "Armand!" Narinig niya pabalik, "Dad, ako ito. Dad, sinabi ko sa ibang mga bata na huwag mag-alala. Sinabi ko sa kanila na kung buhay ka, ililigtas mo ako at kapag iniligtas mo ako, maliligtas din sila. Ipinangako mo sa akin at sinabing, kahit anong mangyari, lagi akong nandyan para sa'yo. Nagawa mo, Dad. Ano ang inyong lagay dyan? Ayos lang ba kayo?" Tanong ng kanyang ama. 14 kaming naiwan dito, Dad. Kami ay takot na takot, gutom at uhaw na uhaw, at nagpapasalamat na nandito ka na. Nang gumuha ang gusali, gumawa ito na isang parang kuweba na parang tatsulok at iniligtas kami nito. "Lumabas ka na, anak." "Hindi, Dad. Hayaan mo muna ang ibang mga bata na mauna. Dahil alam kong makukuha mo ako. Kahit anong mangyari, alam kong nandyan ka para sa akin. Maililigtas mo ako." Hindi lang ang kanyang anak ang nailigtas niya, kundi pati na rin ang iba pang mga bata.